Welcome back sa ating FB page na Review with Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions regarding sa speed, yung hanapin natin yung distance at yung time. Unang-una, memorize pa ba natin yung mismong formula nito? Ang tanong, a car travels 180 kilometro in 3 hours. What is its speed? Therefore, yung lahat ng mga nasa choices, yan yung speed. Tingnan yung mismong apelyido na nasa choices. Yung apelyido dyan ay kilometro per hour. Ang kilometro means distance. Per, ang hour means time. Ito na yung speed. Yan na yung formula ng speed. So, therefore, no need nang mag-memorize. So, ngayon, 180 kilometro sa loob ng 3 oras. Ang hinahanap natin ay per hour lang sa loob ng 1 oras. Ilang kilometro or yung mismong speed. So, therefore, 1 lang din naman yan siya. So, wala na tayong gagawin kahit mag-cross multiply tayo. Kaya, 180 divided by 3 and that is 60. Hala, ma'am, paano yan? Bakit nag-ratio ka, ma'am? Pariho lang yan. So, doon naman tayo sa mismong speed, distance divided by time. Yung distance natin ay 180 kilometro. Yung time natin ay 3 hours. Tingnan nyo yung apelyido natin, kilometro per hour. So, 180 divided by 3 and this is 60 kilometro per hour. Kaya ang sagot ay 60. Next, number 2. If a bus travels at 40 kilometro kada oras for 4 hours, how far does it travel? Unang-una, intindihin, 45 kilometro kada oras. 4 na oras man yan. So, ibig sabihin, 4 na ganito, multiply lang pala ng 4. 45 times 4 and that is 180 kilometers. So, yan yung sagot. Doon tayo sa formula. Diba, sa number 1, yung speed natin, distance divided by time. Kung ang distance ang hinahanap, i-keep natin yan. Itong time, since pang-divide sa distance, pang-multiply na yan sa speed. So, therefore, ito na yung formula, speed times time. Yung speed natin ay 45. Yung time natin, by the way, yung ating speed ay kilometers per hour. Tapos, i-multiply natin sa time, na 4 hours. Ito na yung sagot. Unang-una, lahat ng whole number i-multiply natin dyan sa, or i-multiply lang natin dyan sa 45, which is equal to 180. Yung mga apelyido natin, yung oras dito, cancel natin yan, at ito na yung apelyido dyan, kilometer. Next, number 3. A train travels 300 kilometers at a speed of 75 kilometers per hour. How long will the trip take? Unang-una, intindihin nyo lang, kahit hindi na kayo mag-memorize ng mga formula nito. 75 kilometro kada oras daw. Now, ang tanong, ilang oras kapag 300 kilometro? So, kada oras, 75 kilometro kada oras. So, sa 2 oras, maka 150 ka na. Now, kung isa pang 150, di ba, 300 kilometers naman yan siya. Ibig sabihin yan, may 2 pang 75. So, dito pa lang makikita nyo, sana maintindihan nyo ito, na 4 na oras pala ang sagot. In other words, ilang 75 kilometro dito sa 300. 300 divided by 75 equals 4. Doon naman tayo sa formula. Speed equals distance divided by time.
Since si time ay pang-divide sa distance, pang-multiply na yan siya dito sa speed. Ngayon, kung ang time naman ang hinahanap natin dito, ang speed since pang-multiply, pang-divide naman yan siya sa ating distance. So therefore, yung distance natin ay 300 kilometers. I-divide, 300. So yung 300 kilometers, i-divide natin sa 75 kilometers per hour. So 300 divided by 75, and that is 4 hours. Paano 4 hours na lang? Gusto nyo pa yung isa pang detalye nito? Yung mga apelyido ba? Yung kilometro na i-divide sa kilometer per hour. Division of fraction. Kopyahin si kilometer, yung division maging multiplication, reciprocal hour over kilometer. Makancel na yan siya, kaya ang apelyido dito ay hour, 4 hours. Thank you for watching and all. I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.